Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Naobserbahan ng Department of Tourism o DOT ang pagdami ng bilang ng mga turistang India na bumibisita sa bansa noong nakaraang taon. Naitalang nasa mahigit 800,000 Indian ang bumisita sa Pilipinas, katumbas ng nasa 12% paglago kumpara sa dumayo noong taong 2023. Bagamat mababa ito kung ikukumpara sa bumibisitang kapwa ASEAN countries, nagpapakita ito ng makabuluhang pagbabago ng nakikitaan ng malaking potensyal sa relasyon ng turismo ng bansang India at Pilipinas. Nailigtas ng Bureau of Immigration o BI mula sa isang mail order bride scheme ang isang babae sa naiyan na hinihinalang biktima na patungong Shanghai, China. Tungayan ang detalye ng ulat ni Princess Castro. Nasabat ng Bureau of Immigration o BI nitong Lunes sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang isang 22 anyos na babaeng sinususpetsahang biktima ng mail order bride scheme. Ang naturang babae ay patungong Shanghai, China, kung saan isa sa mga miyembro ng Immigration Protection and Border Enforcement Section ang nag-intercept sa kanyang pagsakay sa eroplano. Batay sa investigasyon, bibisitahin umano ng biktima ang kanyang asawang Chinese, ngunit dahil sa hindi pagkakatugma ng kanyang mga salaysay at ng mga dokumentong ipinresenta, naghinala ang mga opisyal na nag-udyok upang siya ay pigilan na tumuloy sa kanyang flight. Bukod dito ay ilang mga magkakasalungat na sagot din ang ipinahayag ng naturang babae sa mga detalye ng kanyang kasal na naganap umano matapos ang 3 taong relasyon. Samantala, inamin din ng hinihinalang biktima na nagkita sila ng umano'y asawa sa isang online app noong ika-21 ng Nobyembre noong nakaraang taon, kung saan kinabukasan sila rin ay nagkita ng personal at 2 araw lamang ang nakalipas ay nagpakasal kapalit ng 50,000 na monetary allowance para sa kanyang pamilya. Ayon sa BI, isa sa mga dahilan ng mabilis na recruitment ng mga ganitong scheme ay ang social media, habang ang ilang nambibiktima naman ay ginagawang daan ng pseudo-marriage na ito para sa libreng domestic work dahil sila ay may status na married. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nasa kustodiya na ng Philippine National Police o PNP ang 15 mga pulis mula sa kabuuang 29 na kaso na sangkot sa umano'y grand conspiracy sa sabuatan ng kapulisan sa isang drug operation noong 2022. Ito ang kinumpirma ni PNP CID Chief Brigadier General Nicolas Torre III. Kasama umano dito ay ang mga aktibo, ilan at mga retired at may ilang mga lieutenant colonel pa. Hindi pinayagan ng korte na magpiyansa ang mga akusado. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PBBM pinag-aaralan na ang 7 a.m. to 4 p.m. government working hours. Senior citizens hinihimok ang mga senador na ipasa ang Universal Social Pension Bill. Senator Raffy Tulfo inobliga ang DICT na palakasin ang cybersecurity sa gitna ng mga insidente ng hacking sa public Wi-Fi. NBI inaresto ang isang Chinese at 2 Pilipino matapos ang umano'y pangi-espiya sa pamahalaan. PSC at PESO nag-ugnay para sa proyektong Esports 101. At Donald Trump nanumpa at manunungkulan na bilang ika-47 Pangulo ng Amerika. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita.
Nagugnay ang Department of Agriculture o DA at San Miguel Foods upang lumagda ng kasunduan na mapabuti ang market access ng mga Pilipinong magsasaka, kung saan nakatuon ito sa industriya ng mais. Layunin ng kasunduan na tugunan ang mga issue sa supply chain sa pamamagitan ng direktang pag-access ng mga magsasaka sa malalaking mamimili tulad ng San Miguel Foods. Tiniyak ng kasunduan ng mabilis at siguradong bayad sa mga magsasaka sa pamamagitan ng bank transfer na makakatulong sa mga pangunahing suliranin ng sektor. Sa iba pang balita, muling pinapaalalahanan ng publiko na sumunod sa ipinapatupad na election gun ban at checkpoints para sa malinis at tapat na halalan sa darating na Mayo. Ang ulat tunghayan kay Daniza Lopez. Inilabas ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang listahan ng mga ipinagbabawal na kagamitan sa ilalim ng ipinatupad na gun ban. Kabilang sa listahan ng mga bawal ay ang airsoft guns, firearms replica, matutulis na bagay, explosives at anumang uri ng baril. Sa ilalim kasi ng Commission on Elections o COMELEC, Resolution number 11067 ng Omnibus Election Code, ay nakasaad na hindi pinahihintulutan ang mga hindi otorisado na magbitbit ng baril sa labas ng kanilang bahay. Tanging mga tauhan lamang ng Philippine National Police o PNP, Armed Forces of the Philippines o AFP at iba pang law enforcement agency na pinahihintulutan ng COMELEC ang mayroong kakayahan na magdala ng baril. Ang election gun ban nationwide ay magtatagal hanggang ika-11 ng Hunyo nitong taon. Samantala, ang araw naman ng eleksyon ay gaganapin sa ika-12 ng Mayo. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinag-aaralan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na gawing alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang government working hours upang maibsan ang daloy ng trapiko sa National Capital Region o NCR. Ayon sa Pangulo, pinag-aaralan nila ito at sakaling gagana kanila itong ipapatupad. Dagdag pa niya, hindi sapat na traffic enforcers at mga ahensya lang ang kakausapin. Mahalaga rin na tanungin ang mga commuters kung practical ba ang pagbabago para sa kanila. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, BBBM pinag-aaralan na ang 7 a.m. to 4 p.m. government working hours. Senior citizens, hinihimok ang mga senador na ipasa ang Universal Social Pension Bill. Senator Raffy Tulfo inobliga ang DICT na palakasin ang cybersecurity sa gitna ng mga insidente ng hacking sa public Wi-Fi. NBI inaresto ang isang Chinese at 2 Pilipino matapos ang umano'y pangi-espiya sa pamahalaan. PSC at PESO nag-ugnay para sa proyektong Esports 101. At Donald Trump nanumpa at manunungkulan na bilang ika-47 Pangulo ng Amerika. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Aktibong tumugon sa tulong medikal ang Philippine Red Cross o PRC sa ginanap na pagdiriwang ng Santo Niño Ati-Atihan sa Kalibo, Aklan. Naitala nito ang mahigit 123 pasyente na nangangailangan ng tulong medikal dahil sa pagkahilo at pagkahimatay kung saan nakatamo rin ang ilan ng sugat. Bukod dito ay mayroon ding ambulansya ang PRC sa mga itinaguyod nitong istasyon ng First Aid at Welfare Desk. Tatlong individual ang naaresto ng National Bureau of Investigation o NBI matapos matuklasang nag-espiya umano ito sa militar at pamahalaan. Isa sa mga ito ay isang Chinese national. Para sa detalye, narito si Francis Riodique.
Arestado ng National Bureau of Investigation ang 3 individual nitong nakaraang Biyernes dahil sa umunoy pang espiya nito sa militar o pamahalaan. 2 dito ang mga Pilipino. Ang isa naman ay kinilala bilang isang Chinese national na mula sa People Liberation Army ng China. Ayon sa NBI, modus nito ang pagmomonitor ng mga base militar, opisina ng pamahalaan, pati umano ang mga mall sa Pilipinas at marami pang ibang gusali. Na-recover ng NBI ang mga high-tech na mga equipment na nasa sasakyan ng mga suspect. Hindi umano basta-basta ang mga ito dahil kaya nitong lumikha ng isang 3D image ng isang establishmento na hindi kakailanganing pumasok. Kaya umano nitong magpadala ng real-time na mga impormasyon ukol sa mga naikutan na nitong mga lugar. 5 taon na umanong naninirahan sa bansa ang naturang Chinese national. Natuklasan siyang nagtapos ng engineering sa eskwelahang kinokontrol ng People Liberation Army ng China. Sa kasalukuyan ay sinampahan na ang mga suspect ng kasong espionage in violation to cybercrime law. Layo namang alamin ng AFP ang mga koneksyon nito sa mga nakaraang insidenteng tulad nito sa pamamagitan ng malawakang investigasyon. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagtipon sa labas ng Senado ang nasa 6,000 senior citizens na pinangungunahan ng United Senior Citizen Party List upang gigiit ang pagpasa ng House Bill No. 10423 na naglalayong mabigyan sila ng Universal Social Pension. Sakaling may sa batas ang panukala ay mag-aamyenda sa Batas Republika 7432 o Senior Citizens Act na nagbibigay ng 1,000 piso kada buwan na nasa 4 na milyong katutubong senior citizens. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, BBBM pinag-aaralan na ang 7 a.m. to 4 p.m. government working hours. Senior citizens, hinihimok ang mga senador na ipasa ang Universal Social Pension Bill. Senator Raffy Tulfo inobliga ang DICT na palakasin ang cybersecurity sa gitna ng mga insidente ng hacking sa public Wi-Fi. NBI inaresto ang isang Chinese at 2 Pilipino matapos ang umano'y pangi-espiya sa pamahalaan. PSC at Peso nag-ugnay para sa proyektong Esports 101. At Donald Trump nanumpa at manunungkulan na bilang ika-47 Pangulo ng Amerika. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.